Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pang-alaunang Tagalog service. Okay? Teka. So, ulitin ko po, Tagalog service po ito. 90% Tagalog, 70% English. Yan, sana. So, may napansin akong isang parang dayuhan. Hindi ko alam kung dayuhan talaga siya, pero kung bisita nyo po siya, pakitranslate na lang po dahil mas marami po tayong Tagalog ngayon. Bago po ako mag-proceed sa ating pong pangaral ng salita ng Diyos, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung nangyari po itong nakalipas na weekend. Nagkaroon po tayo ng Love the City campaign. Ito po ay bilang pagtulong po sa ating mga kababayan na motorista, mga nag-grab, mga namamasada. Sila po ay pinagpala po natin, tinulungan po natin sila sa magitan ng pagbibigay ng gasolina sa kanila. So doon po sa Petron sa bandang Kabiasnan area at saka doon po sa Petron sa may Doña Soledad, Bikutan area. As God leads us, yung mga tao po na nagpapagasolina, mga nagmamotor, tricycle, jeep, sila po ay binibless po natin. Hindi naman po yung libu-libong lahat sila, no? Hindi naman. Kundi base lang din po sa kung ano yung binigay ni Lord sa atin na budget, yun po yung ginamit natin. But praise God, napagpala po yung mga tao and I pray na sila po ay lalong napalapit sa Panginoon. At hopefully, makakilala sila sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So yan po yung nangyari itong Friday lang. Yan yung naganap na. Meron din po tayong isa pang magaganap. Kung kayo po ay tatay, siyempre may anak na mula 6 na taon hanggang 13 taon, meron po tayong gagawing Me and My Dad Camp. Okay? Mapalad po tayo dahil meron pong tumulong dyan. Nag-sponsor kaya mababa lamang po yung mababa lamang po ang registration fee. Pero makinig po kayo, limited slot only. Kaya po kung interesado kayo, lumapit po kayo kay Roy o kaya sa ating admin table. Yan po ay gaganapin sa June 12 and 13 doon po sa Nasugbu. No, napakaganda po ng lugar na yan. So, magkano yan, Roy? 500 lang po yan. No? Tatay at anak. Tatay at anak na yun. Additional 200. So, kung 10 ang anak ninyo plus 200 each, yan, kung kaya nyo. Basta 6 years old hanggang 13 years old. Tanungin nyo lang po si Roy. Alright? Okay na ba tayo? Wala nang sanali, nawawala ang aking notes. Alright. Yan. Okay. Yan. Gusto kong minsan pa ipakita yung gospel. This time, English naman, basahin natin. Para lang makabisado pa rin natin. Alright? What is the gospel? Basahin po natin. 1, 2, 3. Sana po makabisado na natin yan para pag may nagtanong ano ba yung gospel o kaya gusto nyo mag-share ng gospel, yan lang po, pinaka-summary. Ang text po na pag-aaralan natin ngayon ay nagsisimula po talaga doon sa verse 35 ng 1 Corinthians chapter 15. Pero for time's sake po, ang babasahin lang po natin ay yung verses 50 to 58. Okay? Pero ang pangunahing tanong po na sinasagot ni Paul dito po sa diskusyon nito ay nandun po sa verse 35. Gusto ko lang po munang basahin. Ito po yung pangunahing tanong. Sabi niya, subalit may nagtatanong. Okay? May nag-text, sabi ni Paul. May nag-text. Paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Okay? So yan po yung main question na gustong sagutin ni Paul mula 35 hanggang 58. Pero babasahin po natin yun hanggang 50 to 58 lang. Tayo po tayong lahat.
Mula po sa Magandang Balita, Biblia, basahin po natin, buklatin po ninyo yung mga Bible. Kahit English po, okay lang. Pero dahil po Tagalog service tayo, sa Tagalog ko po babasahin. Okay? Ako po ay nagpapasalamat dahil may nagregalo sa akin ng medyo malaki-laking Bible na. No, nung makalipas na 2 linggo, halos naduduling ako. No, iba talaga pagka medyo nagkakaedad. Chapter 15, verse 50 to 58. Okay. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwagang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Sapagkat ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang mga kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay, nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa umagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po makakaupo na. Alam niyo po ba na meron na po ang Pilipinas na nagawang supercar? Alam niyo ba yun? Ang pangalan po ng supercar na ito ay Aurelio. Ayan. Aurelio. Ang Aurelio po ay isang pure Filipino car company na nakabase po sa San Pedro, Laguna. Okay? Magkapatid po ang gumawa niyan. Actually, 3 sila magkakapatid. Nung nalaman ko po ito, nakaka-proud naman po talaga bilang isang Pilipino, no? Nakaka-intriga din po. Sabi ko, wow, meron na palang supercar na nagawa ang Pilipinas. So, ang ginawa ko, nag-search po ako at ito po yung aking napag-alaman. Sabi po dun sa write-up o sa Google, the Aurelio has the undeniable look and feel of a supercar. The car's exterior design is a mash of some of the leading names in this car segment. Its doors are similar to that of McLaren P1. The front fascia o yung harapan and contours have a hint of the Ferrari 458 Italia, and its rear end appears to have been inspired by the Lamborghini Aventador. Okay? Next. Its first, tama ba? Hindi ata nakasama dyan. Add to that, to its brightly colored paint job of orange or yellow, low slang, ground clearance, and well-defined sharp edges, and you could easily mistake this car as European-made. 80% of the car's parts and components came from the Philippines. Ibig sabihin po nito na yung 20% po ng mga component dito ay hindi locally manufactured. 20% galing po sa abroad. At okay lang naman po yun. Dahil wala naman po ata talagang kotse na 100%. Galing po rin yan sa iba't ibang bansa. No? So okay lang. Pero ito po yung, magpapabago sa lahat. Switch natin yan. Its first 2 creations were powered by B16A VTEC engine found in the old Honda Civic SI and the 2.0-liter Mitsubishi 4G63T turbocharged engine. So ang makina niya galing sa VTEC Honda at sa Mitsubishi. Okay? Anong conclusion natin dyan? Ang Aurelio po ay isang supercar sa panlabas pero isang ordinaryong kotse sa panloob.
Honda at Mitsubishi. Kumpara po yan sa totoong kotse, totoong supercar tulad po ng Bugatti. No? Bugatti Veyron, yung Ferrari, Maserati, nandiyan ba yan sa picture na yan? Lamborghini. Through and through, inside and out, ito po yung mga supercars. Di ba? Talagang tutulo yung laway mo habang tinitingnan mo. Pag nasa Makati ka o kaya nasa BGC ka, pag umandar na yung mga yun, wow! Lalo na pag tumulong. Grabe talaga. Hindi pa natin sinasama dyan yung mga yung mga Chinese cars na talagang high-tech na ngayon. No, alam niyo ba na ang pinakamabilis na sasakyan ngayon ay Chinese made? Pinakamatulin, Chinese made. Meron pong Chinese car na literally tumatalon. Okay? Literally po, tumatalon siya. At meron din pong, kung umandar, patagilid, sideways. At kayang mag-park, kahit may kle, kasi yung likuran, pwedeng yung likod ang pumipihit. Yeah? At ngayon po, nakakita ko bagong ilalabas pa lang po, China. Ano bang tawag sa ganun? Yung, parang inuuga niya yung sarili niya kapag ka nalubog siya sa putik o kaya sa buhangin, kaya niyang iuga yung sarili niya para ma-disentangle. At pag naplatan, kahit hindi ka gumamit ng jack, kusa niyang naitataas yung isa niyang gulong. Parang parang science fiction, pero totoo po yun. Hindi pa yun supercar. Luxury car pa lang yun. O premium car. Ito mga binanggit ko, supercar. Yan. Okay, kaya ko po sinabi to, kaya ko pinakita itong mga coaching ito, kasi gusto ko po kayong inggitin. Hindi. Joke lang. Sinabi ko po ito kasi parang magiging supercar din tayo pagdating ng ating Panginoong Hesus. Yung totoong supercar, no? Hindi yung Aurelio car. Okay? Now, hindi ko po pinupulaan yung gawang Pinoy, Kinukumpara ko lang po yung totoong supercar. Ako'y proud na magkaroon tayo ng ganun. Kasi po, alam nyo, marami pong mga tao gusto nila ng magandang buhay. Sabi ng mga matatanda, maalwan na buhay. Okay? At wala naman pong masama doon. Pero, naiinganyo po sila doon sa mga bagay na, kung tawagin natin, katulad ng binanggit ko, bagay na Aurelio lang. Okay? Maganda, makinis, parang supercar, pero ang totoo, ordinary lang, at pinapaasa lang talaga tayo. Ipinaparada sa harapan natin para maglaway tayo at sinasabing, supercar yan! Pero hindi naman talaga. Anong ginagawa ng mga tao? Nagpapa-inject sila ng mga stem cells, botox, at kung ano-ano pa para magmukhang bata, manatiling bata, para madelay ang pagtanda, mapahaba ang buhay. Pilit nilang hinahabol yung mga tinatawag nating personal happiness, comfort, personal freedom or freedom of choice, financial freedom. At hindi naman po necessarily masama itong mga to. Ang siste lang, hinahanap nila ang mga maling bagay, ang mga bagay na to sa maling bagay at maling lugar. Kaya po natatagpuan nila, supercar na Aurelio sa halip na Bugatti o Ferrari. Yung gusto nila, yung makuha nila, ang maganda, yung kaagad-agad, kahit na panlabas lang yun talaga. Yeah? At least nakuha na natin, pero panlabas lang. Gusto nilang ma-impress ang mga tao sa kanila kapag nakita sila. Pero sa totoo po, sa panloob, kahit nakuha na nila yung mga bagay na yun, nag-i-struggle pa rin sila. Malungkot pa rin sila. Nag-o-overheat baga. Yeah? Walang kakayanang harapin yung pressure ng buhay. Kapag dumating na yung matarik talaga na chapter ng buhay nila, sumusuko. Hindi kaya. Walang sapat na pera, kasalapi, kasikatan, yung kayang magpuno ng pangangailangan nila. Yeah.
Now, hindi po lahat ganoon. Meron naman po yung medyo kabaliktaran. Okay? Kabaliktaran yung dating. Si Asaph po sa awit 73, ito po yung kanyang pinagningit-ngitan. Nagngingit-ngit po si Asaph. Basahin po natin, si Asaph, mga awit 73, 1 to 5. Okay. Mula po sa Magandang Balita, Biblia Tagalog. Okay. Ito ang sabi niya, kay buti ng Diyos sa taong matuwid sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Verse 2, ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Sa taong mayabang ako'y nainggit nga at sa biglang yaman ng mga masasama. Okay? Parang common sa atin, parang sounds familiar sa atin, mga biglang yaman. Okay? Isang kontrata lang yan, kapatid. Sabi nila, ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat, kataway malalakas, di tulad ng ibang naghihirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Diba? Parang talagang maalwan ang buhay. Wala silang problema. Pag tinuloy-tuloy niyo po yan, talaga naman pati ikaw may inggit at may inis. Kaya si Asaph din niya, Lord, bakit ganoon? Bakit itong mga taong ito, sila yung mga buktot, sila yung mga masasama, sila pa yung nag-e-enjoy sa buhay. Ang sinasakyan nila mga jet plane, kami, pedicab. Yeah? And on, patuloy na nagrarant si Asaph. Parang nakakainggit, sabi niya. Wala man lang problema na katulad na hinaharap ko. Okay? On the outside, pag tinignan mo, wow, supercar talaga ang buhay. Slick and smooth, ika nga. Pero, sabi ni Asaph, pero ako, ano nangyari sa akin? Verse 13, tingnan po ninyo verse 13. Samantalang ako malinis ang palad, hindi nagkasalat, lubos na nag-iingat, at aking natamoy kabigo ang lahat. Mag-apply ako, hirap na hirap ako matanggap. Hindi pa ako ma-promote. Diyos, pinagtiis mo ako ng hirap sa tuwing umagay parusa ang gawad. Kung ang mga ito'y aking sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain. Sabi niya, ang hirap man unawain, pero gusto ko malaman bakit. Verse 17, gayon man, sa templo'y doon ko natuklas na ang masasama ay mapapahamak. Sabi niya, Lord, nakakasama ng loob. Ang buhay nila ay supercars. Pero nung lumapit ako sa templo, pumunta ako sa Diyos, sa kanyang presensya, ang sabi niya, doon ko nalaman. Sabi niya, Mitsubishi lang pala talaga sila. Mitsubishi lang, Honda. Yeah. Mga kapatid, this is not our destiny. I want you to know that we are destined for more. Not in the immediate now, but in the sweet by and by. Okay. Kung paano ang tunay na supercars po ay pinag-isipan, pinagplanuhan, dinisenyo ng mitikuloso, ginastusan ng todo-todo, ginawa ng prototype, tapos tinest, sinirefine, fine-tune, bago naging ganap na supercar. Ganon din tayo. Okay? Bilang mananampalataya, padadaanin tayo ni Lord dun sa maraming proseso na yon na ang tawag ng Biblia ay sanctification. Sabihin nyo nga po, sanctification. Okay, sa Tagalog, pinapabanal o pinapaging banal. Okay? Kasi hindi tayo pa talaga banal. Sa mata ng Diyos, banal na tayo, pero hindi pa talaga tayo banal. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Ano? Di ba? You agree with me? Hindi pa banal. So, yun ay ginagawa ni Lord, sinasanctify tayo hanggang kunin na tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Now, balikan po natin ang 1 Corinthians 15 verse 35. Yung sa tanong. Yung tanong sabi niya,
Subalit may nagtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Doon po sa verses 37 to 49, si Paul po, idinidescribe niya ngayon yung mga mananampalataya sa Korinto, kung anong magiging klaseng katawan ang mamamana natin kapag tayo po'y nabuhay na maguli. So may tanong, may sagot si Paul. Okay? But first, sabi niya, bago mo mamana yan, bago makuha mo yan, kailangan mamatay ka muna. Diba? Verse 36, sabi niya, hangal! Hindi po ako may sabi niyan, ha? Verse 36. Click! Meron ba dyan? Yeah. Hangal, hindi mamubuhay ang binhing itinatanim hanggat hindi yon namamatay. Kailangan mamatay muna. So, para daw ma-inherit mo yung resurrected body, kailangan mamatay ka muna. Pagkatapos po nun, dinifferentiate po ni Paul yung iba't ibang forms, types, and qualities of body or yung flesh. Okay? Wala po akong gaanong panahon na basahin niya ng lahat, pero dadaanan po natin. Sinay po niya ang example tulad sa agriculture. He spoke about binhi. Yung palay or buto. Kapag tinanim mo yon, ang itsura nun maliit. But it takes on a different form kapag ka tumubo na. Sabi niya, pag naitanim mo yan, mamamatay yan, tapos pag tumubo, ibang itsura na. Dati maliit lang, ngayon biglang magiging halaman. Okay. Verse 37. At ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi, binigyan niya ng angkop na katawan. No? So, iba't ibang binhi, iba't ibang katawan, si Lord ang nagde-determine. And then he talks about the type of flesh or body. Verse 39. Hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, flesh ng tao. Iba ang laman ng hayop. Kung kayo'y sanay na mamili sa palengke, alam nyo kung ano yung meat ng baboy at ano ang meat ng baka, at kung mas sanay pa kayo, alam nyo rin kung ano yung meat ng kalabaw. Tama? Higit lalo, yung meat ng kambing. Ako medyo kabisado ko po yan. Yung kalabaw medyo hindi ko kabisado. Yeah? So sabi niya, iba-iba ang laman. Iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon, at iba sa mga isda. And then, after telling the form, the type, nag-shift po siya dun sa quality ng flesh and body. Verse 40. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw. Now, he is talking about quality, the glory. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, iba rin ang ningning ng mga bituin, at maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. And then Paul, after discussing all these things, parang saan kaya paputungan si Paul dito? After all these things, nirelate po ni Paul yung kanyang topic sa resurrection dun sa body. Okay? Sa ating pong katawan mismo. In summary, ang gusto pong sabihin talaga sa atin ni Paul, ito. Malaki, tingin po kayo, kinig kayo. Kaya po niya sinasabi niya, malaki ang pagkakaiba ng resurrected body doon sa human body natin. Mortal body. Sabi niya, magkaiba. Ordinary car, supercar. Okay? Bugatti Aurelio. At tingnan po ninyo kung paano pa kinumpara ni Paul itong katawan natin panlupa versus yung magiging katawan natin sa hinaharap, yung resurrected. Verse 42. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing, ito, ay mabubulok. Ngunit hindi mabubulok kailanman yung muling binuhay. Hindi na mabubulok yung katawan natin. Next, walang karangalan at mahina ng inilibing, itong katawan natin, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Next, inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual.
Ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay, ang huling Adan, si Jesus, ay espiritong nagbibigay buhay. Yeah? And on until verse 49. Ang sinasabi po ni Pablo sa atin, pagdating ng tamang panahon, yung resurrected body natin will be totally different from the mortal body. Merong pa ring wangis ng parang natural body, kumbaga, mukhang supercar versus supercar. Ito talaga, supercar talaga. Okay? Bugatti talaga. I want you to know, kaya sinasabi yan ni Pablo, believe it or not mga kapatid, we are destined for transformation. Tingin kayo, hindi gusto ng Diyos na manatili kang ganyan ka. Kaya kung merong babae o lalaking nang bobola sa iyo, sabi niya, please stay as you are. Please stay as you are. Hindi yon gusto ni Lord. Palagay ko, kapag ako nagstay as I was 30 years ago, o 29, ilang taon na ba tayo, honey? 28 years, magto 29 years. Kung nagstay ako as I was, 28, 29 years ago, baka hiniwalayan na ako ng misis ko. Yeah? Bakit? Kasi ang gusto ni Lord, natatransform tayo. Anong term ng Bible dyan? From glory to glory. Sanctification. We are destined for transformation. Yung iba nga lang, mas mabilis ma-transform, yung iba, mabagal. Depende sa katigasan ng ulo. Okay? May katabi ka bang matigas ang ulo? Huwag kang titingin, huwag mong titingnan. Tinatanong ko lang kung meron. Okay? So yung transformation natin, depende yun. Kung willing tayong magpabago. Pero ang destination natin, ang gusto ni Lord, mabago tayo. The process may be slow, pero yun pa rin ang destination natin. We are meticulously being refined, fine-tune, we are being smoothened, para pagdating po ng ating Panginoon Jesus, pwede niya tayong i-present sa buong mundo. As what? As His bride. Pure and holy. Completely transformed person. No? Hindi lang yung character, pati body. Kasi babaguhin yung ating pangangatawan, yung form, yung type, yung quality. But more than the composition, the form, the type, and the quality of the body, we would have, ang sinasabi po ni Paul sa atin, yung ating daw pong resurrected body would have to be that way because we are destined for a super afterlife. Kaya babaguhin yung katawan natin kasi nga yung buhay na haharapin natin, hindi na ordinaryong buhay na katulad na meron tayo. Yeah? Way, way better than our life here on earth. Okay? That's why I want you to know that as believers, we are destined for glory. We are destined for glory. At yung itong katawan na to, kapag iniharap ito sa kaluwalhatian ng Diyos, baka hindi tayo makaharap sa Panginoon. Yeah? Kasi haharap tayo sa Diyos eh. Imagine nyo nga, yung mga anghel, para lang humarap sa Panginoon eh, kailangan takpan yung mata, ay yung muka, so may pakpak siya sa muka, may pakpak siya para sa paa, pantakip, at meron siyang pakpak na panlipad. Bakit? So sobrang kaluwalhatian ng Diyos. So tayo po kailangan bigyan din ng glorified body so we can stand before the presence of God. Why? Because we are destined for glory. Amen? But in verse 50, Paul changes tone. Medyo kumambyo po si Paul. Hindi po halata sa ESV, hindi halata sa Tagalog, pero sa New American Standard Bible po, halatang halata po na medyo nagkumambyo po si Paul. Okay? Kung kayo po, sino umate ng rooted? Taas ang kamay. Yan. Ilan lang. Yung mga umate ng rooted, kitang-kita nila kagad ito. Verse 50 ng NASB, from NASB.
Sabi niya, now, I say this, brethren. O, yung mga Martin and rooted, anong ibig sabihin pag may now? Ha? Sumagot ka. Ano? Ibig sabihin noon, may transition. Nagta-transition na siya. So nagkwento siya, okay, ito yung now. Alam mo, medyo mag-shift siya ng konti. May transition. So Paul is transitioning at may sasabihin siyang something important, something significant. At ito po yung kanyang sinasabi. Not everyone, ito sa unahan ko na, hindi naman lahat kailangan mamatay. Sabi niya, di ba, nung una, para magkaroon ka ng resurrected body, kailangan mamatay muna. Tama? Sabi niya gano'n. Pero meron akong isang gusto sabihin sa inyo, hindi lahat mamamatay. Verse 50. Ulitin natin sa Tagalog. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo, sabi niyo nga po, laman at dugo. Laman at dugo. Ulitin ko ha. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi ka pwede doon. Okay? At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwaga o mystery ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat ay babaguhin. Hindi lahat mamamatay, pero lahat babaguhin. Sa isang sandali. Sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. So una yung patay muna. So kahit anong itsura, kahit paano sila namatay sila, inilibing, kinremate, kinain ng pating, nasunog, basta patay. Pero mananampalataya, i-reconstitute ni Lord ang kanilang katawan at magiging glorified body. Okay? Bubuhayin na muli at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. Di ba? Ibig sabihin nun, yung kasunod nun, tayo na yung mga buhay. Kung sakaling dumating ang Panginoon ngayon, yung mga patay, unang mabubuhay, tapos tayo, biglang mababago yung katawan natin. Di ba? Magiging glorified body, may buhok na yung bumbunan ko. Yan. Verse 53. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. And you know, I've been harping on this for many weeks now. I hope na nakuha na natin. Yung mga patay po na mananampalataya, sila talaga yung mauna. Hindi tayo ang mauna na mga buhay. Sila po, pagdating po ni Jesus. At tayo ng mga buhay, susunod. Amen? Now, sabi po ni Paul, ulitin natin sa verse 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo, sa English, flesh and blood, ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. It has no part in the kingdom of God, in the future kingdom of God. Now, okay, yan, narinig niyo yung now. Nagta-transition ako. Alam niyo po ba, tingin kayo sa akin, alam niyo po ba, na sa Japanese cuisine, usually po, ang ginagawa nila, dinidrain nila yung blood ng isda para hindi maging malangsa, mas manatiling fresh, mas masarap. Immediately, lalo kung tuna yun, i-drain nila kagad yung dugo. O kaya yung mga isda, may mga paraan po sila paano tatanggalin yung dugo para manatiling fresh. Bakit? Kasi po yung dugo, yun yung dahilan kaya nabubulok yung isda. Naintindihan natin? Okay. Alam niyo po ba na sa pag-i-imbalsamo din ng patay, kapag ini-imbalsamo, bago imbalsamo, i-drain din po yung dugo at lahat ng fluid sa katawan ng tao bago imbalsamo. Alam niyo po kung bakit? Para hindi kaagad-agad mabulok yung katawan ng tao. Kasi pag may dugo at may mga fluid, mas madaling mabubulok at mangangamoy ang katawan ng namatay. The same blood that gives life is the same blood that cause us para mabulok at mamaho. At ano tawag doon? Nagiging perishable.
Kumbaga sa grocery, perishable goods. Yeah? Do not delay. Now, listen to me carefully. Meron po akong insight dito na gusto ko pong i-share sa inyo. Okay? As we end. Sana nga, may end na. Yung phrase po na flesh and blood really caught my attention. Sabi niya, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Sinasabi po na, makinig kayo mabuti, baka mamiss ito, sayang. Sinasabi po ng Biblia natin that life is in the blood. Okay? Sana na-encounter niya yan. Life is in the blood, correct? That's why, at sabi rin ng Bible natin, he who shed the blood, his blood would be shed. Bakit? Because life is in the blood. Kaya nga ho, pagka may murder, may pinatay, talagang si Lord, sabi niya, kailangan, bayaran din ng dugo yan. The Jews were not allowed to eat the blood. Why? Because life is in the blood. Okay? Sa krus po ng Kalbaryo, si Jesus, anong ginawa niya? Jesus shed His blood for the forgiveness of our sins. Okay? Ito po'y literal na dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Okay? Literal po yan. Hindi po yan spiritual na dugo. Literal na dugong dumanak. Nung nabuhay na maguli si Jesus, nagulat yung mga disciple. Binasa ko kanina yan, di ba? Sa communion. Nagulat sila kasi ang akala nila nakakita sila ng multo. So, ano nangyari? Balikan po natin Luke 24:39. Tignan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito, hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at ano po? Laman at buto. In English, flesh and bones. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Next verse. Habang sinasabi niya ito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. Next. Parang hindi pa rin sila na makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha, kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo dyan? Kasi Jesus kakain. Sabi niya, kaya siya binigyan na ng isang hiwa ng isdang inihaw. No, tilapia po yan. St. Peter's fish, malamang yan. Tilapia. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. So yung resurrected body po ni Jesus, which would be somehow, somewhat, katulad ng magiging resurrected body rin natin, okay? Pwedeng mahawakan. Are you with me? Nakilala nila si Jesus, so malamang pag yung asawa mo nabuhay na maguli pati ikaw, malamang makikilala mo asawa mo. Yeah. Yeah? Mahawakan mo siya. Pwedeng kumain. No? Kasi in the future, meron nga pong yung tree of life, yung 10 bunga sa isang sa isang puno. No? Ang sarap siguro tingnan nun, isang puno, merong plums, may apple, may orange. May nakita na ba kayong ganun? Wala pa, di ba? Ang alam ko, meron yung mga mangga na 10 klaseng bunga sa isang puno. Okay? Alam niyo po ba yun? Meron nung nagbigay sa akin nun, isang agriculturist. Sabi niya, Pastor, special yan para sa'yo. Isang mangga, 8 klase ng bunga. Wow! Ang galing. Pero sa langit po, okay, doon sa future natin, isang puno, iba't ibang klase ng bunga. Yeah? So, bibilisan ko na, pinapahinto na ako ng aking assistant. Ayan. Now, so nahahawakan. Nahahawakan si Jesus, kumain si Jesus. Pero anong difference nung katawan niya noon sa katawan niya nung muli siyang nabuhay? Anong difference? Palagay po ninyo. Walang dugo. Ha? Walang dugo. Ang sabi ng Bible natin, ang multo ay walang laman at dugo, pero ako ay walang laman at buto, pero ako meron. Parang may kulang. Ano sabi niya? Di ba sabi niya, sabi ni Paul, flesh and blood will not inherit the kingdom. Ano sabi ni Jesus? Meron akong laman, meron din akong buto.
Ano nangyari sa dugo niya? Here's my theory. Again, it's my theory based on the things that I've read. Okay? Handa ko bang isangkalang yung leeg ko dyan? Hindi po. But I think it's a very good argument. You see, nung namatay po si Jesus, ibinuhos po, sabi ng Bible, dumanak yung kanyang dugo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Feeling ko po, walang itinira. Bakit? Kasi yung dugo niya, yun ang buhay. Life is in the blood. And because of His love for us, He gave everything for us. Walang tinira. Upang sa ganon, ikaw at ako ay matubos sa ating pagkakasala. He did not withhold anything. He gave everything, even the blood that gives life. At sa kanya pong muling pagkabuhay, hindi niya na kailangan yun. Bakit? Kasi ang katawan niya ay glorified na. Hindi na katawang nabubulok. Tandaan nyo, pag may dugo, nabubulok. Kaya wala ng dugo. That's my theory. And I think it's a good one. No? Now, ano pong ibig sabihin nito para sa atin as I close? Last point na po. Last point before we close. Verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Sabi niya, now that you realize this, that our body someday will become like the body of Jesus Christ, glorified. May naghihintay sa atin. We are destined for transformation. We are destined for glory. Sabi niya. Kasi sabi niya, magpakatatag kayo, huwag kayong matitinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sa English, your labor is not in vain. Why? Because we are destined for eternal purpose. Our labor is not in vain. Maaring may mamimiss tayo ng mga bagay sa mundong ito here and there. Hindi tayo nakatikim ng supercar, hindi tayo nakatikim ng Switzerland, hindi tayo nakatikim ng mga steak na worth 50,000 pesos isang piraso. But we are destined for eternal purpose and with eternal purpose. I want you to know we are not meant for this world. Wala pong bagay sa mundong ito na makapagpupuno ng pangangailangan ng tao. Tanging ang Diyos lang. At mapupunan lang yan kapag nakita na natin ang Panginoong Yesus. Nandun na tayo sa piling niya. Amen? Last verse as I end. 1 John chapter 3 verses 1 to 3. 1 John chapter 3 verses 1 to 3. Sa Tagalog po. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa napapahayag ang magiging kalalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat makikita na natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino ang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Siya na may ganitong pag-asa. Ano yung ganitong pag-asa? Na tayo'y babaguhin ng Diyos. Magkaaroon tayo ng katawang resurrected body. Yeah? Kukunin tayo ng Panginoon. Sabi niya, pag meron kang pag-asang ganito, ano sabi niya? Magsikap kayo na maging
pure, malinis. Yeah? Dalisay, pure. Tulad niya na isang malinis. Mga kapatid, in the light of our future eternity, let us now live in the light of who you are becoming. Ano yung magiging ka someday? Simulan mo na ngayon, mamuhay ka na ngayon. Sabi ng isang personality guru, nakikita mo ba yung sarili mo na magiging manager ka? 5 years from now, anong dapat mong gawin? Ngayon pa lang, magsimula ka ng mamihis na parang manager. Kumilos, lumakad na parang manager. Sabi niya, bakit? Kasi yun ang patutunguhan mo. Naintindihan natin? Ang sinasabi, alam nyo na yung magiging kayo pagdating ng panahon. Mamuhay na kayo ngayon, simula pa lang ngayon. Let us live now in the light of who you are becoming. Remember this, the destiny is not heaven. The destiny is God and godliness. Minsan inisip na, langit. Yeah? Tatanungin ko kayo, sino dito gusto pumunta sa langit? Taas pong kamay. Sige, wag po kayo. Sino dito gusto pumunta sa langit? Lord, yung hindi nagtaas, alam mo na kung saan dadalhin? Sige po, taas ang kamay. Sino gusto pumunta sa langit? Sino gusto ngayon na? Oh, ngayon, ayaw na. Gusto pumunta. Gusto ko talaga pumunta sa langit. Pag sinabi ngayon na, ayoko pa. Ang destination pa natin, ang destiny natin is not heaven. It is God. Ano sabi ng book of John? This is eternal life, that they may know you. Amen. So pursue godly character, live pure and holy, practice self-control. Why? Dahil tayo po ay mga people of destiny. And destiny is more than a place, but who you become. Destiny is more than a place, but who you become. Mga kapatid, you are not meant to be an Aurelio. You are a spiritual Bugatti in the making. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat.